Tutulungan kita. Anong ginagawa mo? Ay, hindi ka pa pala nagsisimula, pasensya na ibabalik ko. Pasensya na, akala ko hawak mo ng maayos. Okay ka lang. Ang relo mo. Kakabili ko lang ng relong ito sa auction, nabasag na agad. Pasensya na Boss He, nahuli ako. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa aming Boss He? Nagkamali lang ng kaunti. Nabasag ko ang relo ng inyong boss he. Ito ay Breguet Tourbillon, limited edition sa buong mundo. Ngayon ang presyo sa merkado ay 30 milyon. Ano? 30 milyon? Ganito lang ang halaga? 30 milyon, 30 milyon. Hindi ka ba naloko? Xiaomi, tinanggal ka na. Manager, kailangan ko pang bayaran ang gamot ng lola ko. Huwag na magsalita, mag-empake ka na at umalis. Nga pala. Kung hindi, hayaan mo akong maging katulong sa bahay mo. Libre ang pagkain at tirahan, ang sahod ay pantubo sa utang. Boss, pwede bang pag-usapan ang presyo? Anong tingin mo, hindi mo pa nakikita ang 36? Marunong ka bang magluto? Siyempre naman, hindi lang magluto, marunong din ako. Magtanim, mag-alaga ng baboy, maglinis ng dumi at magtataba. Sige, tama na. Sumama ka sa akin. Ang galing ko. Boss He, kamusta? Neng. Ay, ang ganda mo pala. Ang laki ng bahay. Ay, Bossy, si Old Wang sa amin ay gumagamit din ito. Para sa rheumatism, gamot ang bawang. May rheumatism ka rin ba? MSU, ito ay mga Lafite noong 1982. 1,982. Hindi ba ito expired na? Samahan ko kayong magpalit ng gamit. Oh. F2. Halika, halika. Tingnan mo, naghanap ulit ang lola mo ng mga babaeng ito para sa iyo. Lahat may markang bulaklak, tignan mo, tignan mo. Marka, Buti na lang handa ako, gumamit ako ng pintura na hindi matanggal. lumapit ka muna. Marka, Ang yaman talaga ng mga mayaman, pati pagpili ng asawa may quality check. Mas mahigpit pa kaysa sa pagpili namin ng B. kayong mga babae ang aalis o ako ang magpapaalis sa inyo isa-isa? Natakot pa sila at tumakbo. F2, tignan Montag naman. Lola, ilang grupo na ito? Huwag na kayong maniwala sa mga kwentong Purian at Puryang. Ang tagal na, hindi pa rin malaman ng mga doktor ang sanhi ng sakit ko. Wala na talagang pag-asa. F2, tingnan Montag. Tingnan mo, makinig ka na lang sa lola mo. Sige na, apo.
Bakit kaya may mga babaeng naglalagay ng markang bulaklak sa katawan? Yung markang bulaklak sa dibdib ko, pinag-ipunan ko pa para matanggal. Nagpapabaya ka na naman. Ganito ka ba magbayad ng utang? Hindi. Aray, tignan mo kung gaano kakinang ang sahig. Kitang-kita ang ganda mo. Nakikita ang mukha mo, ang pogi mo talaga. Ang daldal mo. Ngumiti si Elfchu, parang milagro. Hoy Elfchu, ngumiti KBA kanina? Lola, huwag kayong mag-alala, nagtatrabaho ako ngayon sa isang napakayamang may-ari ng bahay. Magpagaling ka na lang sa ospital. Kung magpapatuloy ito, mawawalan na tayo ng pambayad sa gamot mo, Lola. Lolo, sino ang hinahanap mo? Nandito ba si Elfju? Si Bossy po ba ang hinahanap ninyo? Baka naman ikaw din. Lolo, ang tanda-tanda mo na. Bakit ka pa nagtatrabaho dito? Sasabihin ko sa iyo, hindi mabait si Bossy. Kahapon nakadapa pa siya sa dibdib ng mga dalaga, napakabastos. Hay, pero siya ay. Buti hindi niya alam na may marka rin akong bulaklak sa dibdib. Kung hindi, siguradong abusuhin niya ako. Anong markang bulaklak? Neng, hubarin mo ang damit mo at tingnan ko. Ano ginagawa mo? Ano to? Ano ba ang gusto mo? Ay. Pasensya na, hindi pa ako nakakita ng ganyang birthmark. Curious lang ako. Tanda na kasi, hehehe. Pero hindi pwede na hubarin mo damit ko. Neng, itong birthmark mo, since ipinanganak ka ba meron na? Siyempre naman. Sabi nga ng mga tao sa amin kapag ganitong birthmark, magiging mayaman at maswerte sa buhay. Talaga ba? May kaibigan ako na eksperto dito. Sabihin mo sa akin ang iyong kapanganakan. Papatingin ko sa kanya para mas malinaw. CJ, may papel po ba kayo? Ay, meron. Ito po. Lolo. Oh. Yun kasi noong nakaraan. Nasira ko yung relo ni Bossy na worth 3 budi. Patingin din po sa kanya kung kailan ko mababayaran. Kailan kaya ako makakabayad? Ha? Madali lang yan, may kilala akong magaling na abogado. Pwede niyang ayusin yan para sa'yo. Tandaan mo, yung pinakamalaking opisina. Talaga po? Para kayong anghel. Alis na ako. Huwag mong kalimutan. Hulan Montag kung sino nakita ka o. Blue cheese. Ano to? Ang yaman ni Bossy. Bakit kumakain ng amoy medyas? Ano? Siya pala yung... Pinacheck ko na. Ay, ang ganda. Ay naku, sa wakas nakita na rin. Yung babeng may birthmark na bulaklak. Aray. Kain ka. Lola, ilang grupo na naman ngayon? Hindi, itong rebelde, mahilig sa lambing. Baliktarin ka o. Hindi mo ba alam nagda-diet ako? Bakit ang daming ulam? Anong ibig sabihin nito? Ha? Ako nagpahanda sa kusina. Hindi ko alam na nagda-diet ka. Ang lolo, pinoprotektahan pa niya. Tutulungan kita.
Kain na, baka lumamig at mas lalong mabaho ang keso. Queso. Blue cheese, ang pinakakinamumuhian ng iyong master. Kulang sa asin, sa susunod dagdagan mo. Ah, May pag-isa, may pag-isa. bossy. May appointment ako mamayang hapon, bagay ba to sa akin? Pangkaraniwan. Kahit sa kusuotin mo, ganyan pa rin. Medyo masikip lang. Magpapalit ako ng damit. Hindi pa tapos kumain. Alis ka na? Balik sa law office. Pero wala naman kayong appointment mamayang hapon. Bigla kong naisip na makita yung client na inayos ni Lolo. Naku, ito ba yun? Dito ba o doon? Excuse me, ito ba yung law office na may pangalang Heng ano? May isang top-notch na lawyer. At isang probinsyano. Bakit mo hinahanap ang law office ni Xiao? Baka naman gusto mong agawin sa akin? Don. Salamat. Tang Stern. Ako ang mayamang heres ng Chu family. Ako lang ang karapat dapat kay Xiao. Probinsyano ka lang. Sage, lumihis ka ng landas. Hello Lolo, ano yon? F2, Zabi Kao. Nakita mo na ba yung babaeng? May pure in constitution? Dapat tumunta na siya sa'yo. Siya pala yon. Sige Lolo, alam ko na. Huwag ka nang mag-alala. Xiao, hindi mo na ako kilala? Ako si Zishan. Buisit, binabaan ako ng telepono. Li, Pakuvi NG Apo Kao. Bigyan mo siya ng kape. Lagyan mo ng pampainit. Yung tipong kayang pakuluan ang yelo sa Antarctica. Sige po Lolo. Talagang meant to be. Ay, ang galing mo. Baka malapit na tayo. Magkaapo sa tuhod. Boss He. I announce mo. Kung sino man ang babaeng lalapit sa akin ngayon, huwag mong papasukin. Opo. Kuya F. Ma'am, pasensya na po. Uzi po si Boss He sa trabaho. Hindi po siya makikipagkita ngayon. Zinubi kayo? Hati ako hinaharang niyo? Naniniwala kayo? Napapalisin ko kayong lahat. Hindi. Bitawan niyo si Kuya F. Ano ba? Pasensya na po. Utos po ito ni Boss He. Hintayin niyo lang. Sa wakas, nakarating din sa tamang lugar. Ang babait pala ng mga taga rito. Kahit hindi nila alam ang daan, pinilit pa rin akong tulungan. Hello, nandito po ba ang gold medal lawyer? Hinahanap ko po siya. Maroon na naman? Ito po niyo. Ano ba? Hoy, ano ba ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Pasensya na po. Si Boss He po kasing gayon. Ay hindi tumatanggap ng mga babaeng kliyente. Anong klaseng tao to? Hindi ba pwedeng mag-transact ng maayos? Puwet. Buti na lang matalino ako. Pero sabi ng lolo, yung pinakamalaking kwarto sa pinakaloob. Nasaan kaya yun? Tingnan ko. Pasok. Li, Pakuvi NG Apo Kao. Bigyan mo siya ng kape. Lagyan mo ng pampagising.
Boss he, ito po ang kape niyo. Doon mo ilagay. Buwisit. Ah, ito na yun. Isang mayamang dalaga ako, pero kailangan kong magtago sa loob ng kahon para makapasok. 108 beses na tayong nagkikita. Kuya F2. Ngayon, kailangan mong bawiin ang lahat sa akin. Kuya F2. Hello, ikaw po ba ang gold medal lawyer? Ikaf? Parang ikaw yung... Ano? Ikaf yung janitor dito sa law firm, no? Parang nakalimutan isara yung gripo sa CR. Puntahan mo na at linisin mo. Ah, ako po kasi. Biles. CJ, hindi ko nakita ang gold medal lawyer, pero nakasama ko sa kama ang isang lalaki. Suksya Omi, ano ba ginagawa mo? Kuya F2. Kanina pa. Nakipagtalik ako sa babaeng ito. Boss he, ang file na ipinadala ng kliyente. Ay, pasensya na boss he. Wala akong nakita. Walang markang plum, hindi siya yung babaeng kanina. Lay Butler. Sino-sino ang pumasok sa opisina ko nitong mga nakaraang araw? Zia lang, oo, may isa pang janitor. Janitor. Palayasin siya, huwag nang payagang pumasok ulit. Kapatid Ing Shijo. Sige na, MS, Xu. Sino ba talaga yung babaeng kanina? Bakit parang ang lakas-lakas ng pakiramdam ko? Baka siya nga yung sinasabing purong yin na katawan. Hanapin niyo agad yung janitor kanina. Boss he, may nawawala ba kayo? Siya ang inyong young mistress. Young mistress. Hoy, ipagbigay alam. Maghanap ka agad ng janitor na nakatali ang buhok. Siya ang aming young mistress, copy. Siguradong mahahanap namin ang young mistress. Makinig, simula ngayon, isa ang lahat ng labasan. Walang dapat makapasok o makalabas sa kumpanya. Hanapin ang aming young mistress. Copy. Ganito ba maghanap ng asawa ang mayayaman? Ang yabang. Parang katulad ni Hixizu. Hoy, MS Song, ang inyong advance payment sa ospital ay kulang na mangyaring magbayad ngayong araw. pakiusap, bigyan niyo pa ako ng 2 araw. Kailangan kong mag-ipon ng pera. Ay. Walang pera pang paggamot? Magsumbong ka sa akin. Ikaw yung babaeng kanina? Maliit ang tingin ko sa iyo. Mukhang simple lang. Nagpanggap ka pang janitor. Pumasok sa law firm. Kinuha ang tao ko. Hindi. Sana noon ko pa ibinigay sa iyo. Sinira Montag ang plano KO.
Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Anong gagawin mo? Ang buhay ng lola mo, nasa kamay ko ngayon. Kung gusto mo siyang iligtas, sumama ka sa akin. Bitawan niyo ako. Anong gagawin niyo? Kasalanan mo ito, hindi ka marunong tumingin. Kinuhan mo ang tao ko, dalhin. Siya nga. Hindi ba't dito daw? Bakit walang tao? Baka umalis na si Boss He. Gusto mo bang maghanap tayo ng tao? Ipaalam sa buong lungsod. Kailangan mahanap ang aming kapit. Opo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ninakaw mo ang lalaki ko, tapos itatanong mo pa kung ano ang gusto ko. Hindi totoo yan. Ako ang naagrabyado, dapat maniwala ka sa akin. Hazalo ko yan. Mga babaeng tulad mo na gustong umangat ng mabilis. Marami na akong nakita, mas mabuti pang sumunod ka na lang. Kung hindi, ang lola mo sa ospital, hindi magiging maganda ang buhay niya. Lola, hindi ako giniginaw. Ang kulit Montag. Paano kung magkasakit ka? Sino ang magluluto ng gamot ko? Dapat tayong magtulungan, Lola. Nakikiusap ako, huwag mong galawin ang lola ko. Ako na lang ang natitira para sa lola ko. Talagang hamak lang. Kahit pisilin mo, wala man lang lakas para lumaban. Zampalin Montag. Ibalik mo, bigay sa akin ng lola ko yan. Gusto Montag? Kung ganoon, gumapang ka rito at magmano ka ng 3 bises. Ibibigay ko sa iyo kaagad. Haha. Boss He, dito now ayon sa clue. Nakikiusap ako sa iyo. Pwede bang ibalik mo na ang agimat ko? Lola, nakahanap na ako ng trabaho sa lungsod. Pag gumaling ka na, dadalhin kita sa lungsod para mamasyal. Ito ang agimat na pinaghirapan ng lola mo para sa'yo. Kapag nasa labas ka, dapat laging daladala ito para proteksyon. Esan, nakikiusap ako. Pwede ko na bang makuha ang agimat? Ha ha ha. Ang tangga Montag. Sinabi ko lang na ibabalik ko. Pero hindi ko sinabing buo kong ibabalik. Huwag. Bakit? Gusto ko lang ng masayang buhay kasama ang lola ko sa lungsod. Bakit mo kami ginaganito? Bakit? Dapat sa probinsya ka na lang tumira. Huwag kang mangarap na maging reyna, katulad mo ang lola mo. Pareho kayong. Huwag. Tulong. Matigas ang ulo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatiis. Tigilan mo yan. F2, bakit ka nandito? Baka ako ang hinahanap mo. Si Xiao kuya, huwag kang magalit. Pinapagalitan ko siya para sa'yo. Ang bastos na to, hindi alam ang lugar niya, gustong mangakit sa'yo.
Tutulungan kitang linisin ang mga taong ito. Siguradong hindi madudumhan ang mata mo. Xiaomi, kamusta ka? Pakiusap, tulungan mo ang lola ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang lola mo. Ang makialam sa akin ay dapat magbayad. Basagin niyo ang mga kamay nila. F. Chukuya. Huvak. F. Chukuya. Huwag galawin ang lola ko. Tuloy ang paghahanap. Kailangang matagpuan ng tao. Nasali ang lola mo, 24 oras may nag-aalaga. Uminom ka muna ng tubig para kumalma. Talaga ba, Bossy? Salamat sa'yo. Akala ko dati hindi ka magandang klase ng tao. Bossy, oras na para palitan ang gamot ni Misu. Sige, alam ko na. Sana sinabi mo agad. Ang higpit ng benda, parang baboy ang tinali. Ay mali, dapat nurse ang magpalit. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Wala akong nakita. Okay lang, Bossy, pwede ka nang lumingon. Masakit ba ang mga sugat mo? Okay lang, lumaki ako sa probinsya, sanay sa trabaho. Madalas ako mabunggo, sanay na sa maliliit na sugat. Bakit ka hinahabol ni Susishan? Pumunta ako para humingi ng tulong. Mali ang napuntahan ko, nga pala. Bossy, bakit ka nandoon? Naghanap ako ng tao, nakita ko sa CJ na dinukot ka. Talaga? Ang swerte naman. Boss maraming salamat sa iyo ngayon. Pumunta ako sa lungsod para magtrabaho at mag-ipon. Para sa gamot ng lola ko, ngayon inilipat mo siya. Sa magandang ospital, sigurado akong magtatrabaho ako ng maayos para sa iyo, para mabayaran ka. Kaya sa susunod, hindi ka nahahanap ng ibang tutulong. Siyempre, susundin ko na kayo palagi. Ipinadala ang CCTV footage ng iyong mistress. Boss sino ang young mistress? Lumabas ka muna. Tawagan mo ako kapag may clue ka na. Ziga. Si Xiao, kamusta na ang pakiramdam mo? Gumaling ka na ba? Mas okay na, hindi na masakit ang dibdib ko. Mukhang epektibo talaga ang paraan natin. Mula nang makipag-ugnayan sa Purian body, kitang-kita ang resulta. Oo. Lolo at lola, huwag na kayong maniwala. Sa mga pamahiin, walang Purian body na ganyan. Mga chismis lang yan na walang basihan sa siyensya. Ano ba yung Purian body? Kasama pa rin pala ni si Xiao, yung babaeng yun. Hindi ko dapat istorbohin ang relasyon nila. Si Xiao, may gagawin pa kami. Hanggang dito muna. Ziga, busy ka na. Boss ano yung Purian body? Parang misteryoso. Para lang yan sa pagpapapressure ng lolo at lola ko para magpakasal. Huwag kang maniwala dyan. Ni hindi niya alam yung ganitong bagay. Paano siya magiging yung babae? Kuya Gaudan, bakit ka nandito? Sa lungsod, hindi pwedeng tawagin mo akong ganyan. Nga pala. Yung white coat mo, parang sa mga chef sa kasalan sa amin. Mas puti pa iyan sa kanila. Nga pala, boss ito yung kababata kong siksoksing yun. Ang galing niya, siya ang unang doktor sa amin. Susunod ka lang palagi. Hello, ako si Hixizo, galing sa Harvard University. Doktor sa Law at Finance. Nice to meet you.
Okay na yan. Kuya Sinyon, kung alam ko lang na dito ka nagtatrabaho. Dinala ko na sana si Lola sa'yo. Hindi sana siya naghirap ng ganito. Ako, Hindi na kailangan. Nakausap ko na ang hospital director. May expert consultation na hindi magtatagal. May treatment plan na. ang mahalaga, healthy si Lola. Nga pala Xiaomi, sa likod ng hospital ang dorm ko. Kung hindi ka comfortable dito, pwede sa akin ka lang. Hindi na, binili ko na. Ang permanenteng room sa tabi. Parang ang weird ngayon ni Bossy. Pero salamat pa rin kay Bossy ngayon. Kuya Sinyon, hintayin mo lang na gumaling ako. Sabay tayong bisitahin si Lola. Sige, pag gumaling ka na. Sabay tayong dalawin si Lola Su. Lola, huwag kang matakot ang mag-operasyon sa'yo. Ay mga eksperto sa ospital. Alam ko, lahat yan ay inayos ng binata. Xiaomi A. Magpahinga ka muna. Xiaomi. Kuya Sinyon, ikaw pala ang surgeon ng lola ko, nandito ka. Tiyak na magiging okay ang lola ko. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Nagpadala ako ng isang importanteng pasyente sa ospital nyo. Siguraduhin i-assign ang pinakamahusay na team, walang pagkakamali. Opo, boss he. Huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang bahala. Sige. Papazuki Nuo ako. Mga walang kwentang doktor, mababali na ang kamay ko. Pinapapila Nuo Pia ako. Alam Nuo Pia kung sino ako? Ang magiging asawa ko ay ang nagisang tagapagmana ng He Corporation. Ay naku, sana sinabi niyo agad. Sinabihan na kami ni Boss He, bibigyan ka namin. NG VIP treatment. Boss He Shijo Gij. Dr. Xu, sumama ka sa akin. May isang napaka-importanting pasyente na naghihintay. Doc, may surgery pa ako. Paano ako sasama? Nga Dok, si Ikeksu ang surgeon ng lola ko. Wala namang ibang doktor na pwede pumunta? Malubha ang kalagayan ng pasyente. Sumama ka. Xiaomi, babalik agad ako. Hindi maabala ang operasyon ni Lola Su. Bilisan mo. Tara na. Si MS Chu ay may mild sprain lang sa kamay. Cardiac surgeon ako, hindi ka o kayang gamutin yan. Alam ko, pero si MS Chu ang humingi sa'yo. Siya ang taong sinabihan ng pamilya, hinaalagaan. Hindi natin pwedeng bastusin. Ay naku, Dr. Xu. Masakit ang dibdib ko, baka may complications. Tingnan mo ako, hindi ko akalain na ang lola ng masamang tao. Ay nasa ospital din, gusto kong makita kung paano siya. Magpapaopera kung walang doktor. Bilis, pumunta ka na. Tingnan ka o. Kamag-anak ng pasyente, may acute cardiac tamponade ang pasyente. Bumagsak na sa 4 na po ang blood pressure. Paano nangyari ito? Sabi nila, isang regular na operasyon lang ito. Regular na operasyon lang ba? Ang surgeon ay pansamantalang inilipat ng direktor. Kailangan na ng operasyon ngayon, kung hindi, Pakiusap doktor, tulungan ninyo ang lola ko. Pwede akong pumirma. Pwede akong magbenta ng dugo o bato. hindi ito usapin ng pirma. Lahat ng eksperto ay inilipat sa EIE room para sa pilay. Lola. Tumabi kayo. Kailangan ko si Ikeksu. Delikado ang lola ko. Bitawan mo ako. Ano ba ang nangyayari? Direktor, hindi na talaga kaya ng lola ko maghintay. Wala na bang ibang doktor na pwedeng gumawa ng operasyon? Ang operasyong ito, si Iyartsu lang ang pwedeng gumawa, at nasa loob pa siya, para tingnan si MS Chu. Hindi ka pwedeng pumasok. Kuya Sinyon, malapit nang mawala ang lola ko. Samahan mo ako sa operating room. Sige, pupunta na ako. Direktor, kung alis si Dr. Xu, ang research fund ay mawawala na. Sinabi mismo ni Kuya F. Jung. Naalagaan ako ng mabuti. Nakalimutan mo ba? Director, dumating na ang kotse ni Boss He sa baba. Boss He. Dumating si Kuya Tsisho para sa akin. Hintayin Montag. Tingnan natin kung kanino siya kakampi. Bilisan mo, mas importante ang operasyon ni MS Chu. Bakit ganito? Buhay din ang lola ko. Hindi ba mahalaga ang buhay niya? Tama po, Direktor. Bilang mga doktor, hindi dapat nating pabayaan ang pasyente dahil sa pera. Huwag nating pabayaan ang buhay ng pasyente. Magkano lang ang halaga ng buhay niya?
Isang matandang babae mula sa probinsya, hindi niya ako kayang pantayan. Ngayon, ibigay ang operating room ng lola niya sa akin. Kailangan ko rin ng operasyon. Hindi pwede. MS Su, esensya na. Limitado ang resources ng ospital. I-announce na, linisin ang operating room agad. Kailangan ng operasyon ni MS Chu. Sige, Kuya Xingyun, wag. Xiao ME. bilisan mo, baka makita mo pa siya sa huling sandali. Ha ha ha. Pamilya, tumabi kayo. Wala nang indication para sa operasyon ang pasyente. Itinigil na namin ang paggamot. Impossible. Kanina lang sinabi ng doktor na pwedeng operahan. Nagkaroon ng multiple organ failure ang pasyente. Ang success rate ng operasyon ay mas mababa sa 5%. Kaya batay sa prinsipyo ng paglalaan ng medical resources. Kami ay Anong prinsipyo? Dahil lang ba wala kaming kapangyarihan o impluensya? Bakit hindi pa rin naalis ang mga tao? Kamag-anak, may emergency surgery ang VIP room. Mangyaring intindihin at makipagtulungan. Nakikiusap ako, pwede akong pumirma ng waiver. Kahit anong konsekwensya, ako ang bahala. Nakikiusap ako, tulungan ninyo ang lola ko. Hindi ito usapin ng waiver. Physician. Minor injury lang naman ang meron ka. Oo nga. Pero sino ba naman ako? Ang magiging asawa ng hair ng He Corporation. Kahit si Boss He ang dumating, ganito pa rin. Itatapon ka namin na parang aso. Ano pang hinihintay ninyo? Huwag. Huwag ninyong galawin ang lola ko. Hindi ko hahayaang kunin ninyo ang lola ko. Lola. Ano ang ginagawa ninyo? He, Boss He. Ano ang nangyayari? Boss He, ayaw nilang operahan ang lola ko. Kinukuha rin nila si Kuya Xingyun. Pakiusap, tulungan ninyo ang lola ko. Hindi, lahat yon ay sa director. Hanapin si Ekiksu ngayon at simulan agad ang operasyon. Kuya Tsisaw, itong probinsyana ang nagpapabagal ng operasyon ko. Anong operasyon mo? Ako. Aray. Ang kamay ko, mababali ang kamay ko. Narinig mo? Ayusin niyo ang kamay ni MS Xu. At siguraduhin hindi ko na siya makikita muli. Ano ang ginagawa ninyo? Bitiwan ninyo ako. Kuya F2. Ano ba yan? Akala ka ubya. Zinubia talaga? Hindi ko alam. Baka nagkamali lang sa taas. MSU, pasensya na kanina. Zanay patawarin muntag kami. Huwag mo kaming isipin. Nga, sumusunod lang kami sa utos ng mga nasa itaas. Huwag kang magalit sa amin. Nga. Xiao ME. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Lola Su. Kuya Xingyun, pakiusap, tulungan mo ang lola ko. Mabuti. Tara. Kuya Xingyun, kamusta ang operasyon ni lola? Matagumpay ba? Matagumpay, buti na lang naagapan ang operasyon. Okay na ang kalagayan ni Lola. Kung hindi ako dumating agad, baka hindi alam ng ilang surgeon kung saan sila pupunta. Ano na naman ang nangyayari sa dalawang ito? Boss He, isang malaking pagkakamali lang ang nangyari ngayon. Hindi ko talaga alam na ang lola ng babaeng ito ay mahalaga sa iyo. Totoo ba, Boss He? Ako ang pinakamahalaga sa iyo. Ang mga direktang kamag-anak ng manggagawa ng pamilya He ay natural na protektado ng pamilya He. Matigas lang ang ulo ni Boss He. Pero mabuti naman siya sa mga tauhan. Oo nga pala, Boss He. May bilin si Lolo He dati. Pagdating mo sa ospital, magpa-check up ka ng buong katawan. Tingnan natin kung kamusta na ang pagaling mo. May problema ba sa katawan ni Boss He? Eksperto ako sa heart surgery. Hindi na kailangan. Hindi ka makakatulong. Boss He, may sakit ka ba? Yung mga dating sakit pero nitong mga nakaraang araw. Halos gumaling na rin. Hindi pwede. Paano biglang gumaling ang sakit mo? Baka dahil sa pagtatali? Huwag pag-usapan ng ganitong bagay sa publiko. Sumama ka sa akin sandali. Huy. Kuya Xingyun, ano ang ibig sabihin ng pagtatali? Ang pagtatalik. Ito ay.
Ito ay ang pagtatalik ng lalaki at babae. Ah, Bossy, nakadala ang security department ng video footage ng iyong madam. akala ko ba may asawa na si Hixizu? Xia o ME. Iba ang pananaw ng mga tagalungsod sa pag-ibig. Ay isa sa mga taga-probinsya. Matagal ka na sa lungsod, hindi ka ba inaapi ng iba? Hay hindi. Sino ang mang-aapi sa akin, di ba? Xia o MEA. Tulad ng mayamang si Hitsi Zhao. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang pagiging kapareho ng estado sa buhay. Ang kasal ay matagal na plano ng iba. Kami at siya ay hindi talaga magkatulad. Naiintindihan ko. Si Xiao, plano naming ng lola mo na. Maglibot sa mundo, sa panahong ito, ang He Corporation ay ipapasa sa iyo. Boss He, ang iyong katawan ngayon ay napakaganda ng lahat ng mga indikasyon, mukhang. Ang epekto ng pagsasama sa Puryin body ay napakalaki. Ganun ba talaga kagaling? Totong totu Boss He. Sabihin mo sa akin kung sino talaga ang Puryin body. Kung maaari itong pag-aralan ng malalim, baka malutas natin ang maraming problema sa medisina at makapag-ambag na malaki sa larangan ng medisina. Hindi ko pa rin nakikita ang babaeng yon. Ay sayang naman. Boss He, sabihin mo sa akin ng detalyado. Ano ang nangyari noong? Ayong dalawa ay nagkakilala. Director, ito. Boss He, huwag kang mag-alala, ito ay para lamang sa medical na pananaliksik, wala nang iba pa. Ay. Natatandaan ko lang na ang babaeng yon ay may peklat ng plum blossom sa dibdib. Noong kami ay nagkadikit, nararamdaman kong may mainit na daloy sa katawan ko. Puno ng lakas ang aking katawan. Ang dating panghihina ay nawala na. Piklat NG Plum Blossom. Parang nakita ko na ito. Dito sa ating ospital. Ang peklat ng plum blossom ay tiyak na nasa isa sa mga pasyenteng na-admit kamakailan. Director, Boss He, gising na ang lola ni Sue. Kung hindi pa nakikita, hanapin pa natin. Uwi muna ako para tingnan. Zian Ga. Lola, sa wakas gising ka na. Anong iyak-iyak, okay lang ako. Oy, dumating na ang apo kong lalaki. Anong sinasabi mo, wala namang apo? Bakit ka nakatayo diyan? Okay lang, Lola ito. Hoy, huwag mong apihin ang aking Xiaomi. Ang apo kong lalaki, siya yon. Lola Su, hindi pa ganap na nawawala ang epekto ng anestesia. Kaya medyo malabo pa ang isip. Lola, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Mabuting bata, okay na ang lola. Sa susunod, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking Xiaomi. Alagaan mo siya ng mabuti, alam mo? Lola, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Boss He, kamay. Nakatingin pa ang Lola. Ah, ganun pala. Talagang magaling ka, Boss He. Lola, ako. Xiaomi, ang lola niya. Su. Anong nangyari? Xiaomi, anong trabaho Montag ngayon? Kasambahay ako sa bahay ni Boss He ngayon. Kasambahay? Marami akong kilalang pasyente. May sariling negosyo sila. Kung kailangan mo, pwede kitang tulungan. Maghanap ng iba pang trabaho. Mas maganda ang sahod kaysa ngayon. Huwag mo nang alalahanin, Su. Assistant ko sa buhay si Xiaomi ngayon. 50,000 ang sahod niya bawat buwan pag medyo gumaling na siya. Pwede na siyang bumalik sa He Corporation. 50,000. Assistant sa buhay? Totoo ba yan? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Anong gagawin ko para sa ganyang kalaking sahod?
Sa amin sa probinsya, makakabili na iyan ng ilang dosenang baboy. Xiao Mi Ingat. Pasensya na, pasensya na. Kayong dalawa, Sabi ko na nga ba. Bagay na bagay si Xiaomi bilang assistant ko sa buhay. Kumusta? Ako si Suk Xiaomi. Isa na ako sa inyong magiging kasama sa trabaho. Huwag ninyong pansinin ang payat ko, kaya ko. Maghahanap sa trabaho habang hinahabol ang apoy. Pwede kong isabay ang pagpapalit ng tubig sa dispenser kung may kailangan kayo. Tulong, sabihin niyo lang sa akin. Isang probinsya ng high school lang ang natapos. May ganang magsalita ng ganyan? Eti Anna, kilala mo siya? Hindi lang kilala. Siya ang dahilan kung bakit pinauwi sa abroad ang pinsan kong babae ng biglaan. Siya ang may kasalanan. Kaya pala may nangyari kay Ate Zishan dahil sa kanya. Tama. Lahat tayo dito ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri bago nakapasok sa corporation. Ngayon, kailangan naming maging kasama sa trabaho ang isang probinsyanang ito. Patas ba yon? Baka naman. Nakikisip-sip siya sa ating boss sa tingin ko. Sa totoo lang, sa kanyang edukasyon, imposibleng makapasok siya sa kumpanya natin. Hindi totoo, huwag kayong maniwala sa kanya. Purely work lang ang relasyon ko kay Bossy. At sumunod ako sa tamang proseso para makapasok dito. Tamang proseso. Nagbibiro KBA? Akala mo KBA dahil nakakapit ka kay Bossy. Pwede ka nang magsinungaling. Kami SAHR. Hindi nakatanggap ng kahit anong resulta ng interview mo. Paano naging tamang proseso yon? Hindi ko inakala na bago pa lang si Bossy. Sa kumpanya, may babaeng may masamang hangarin na nandaya. Yung tanggang Zixutsishan, hindi man lang mapatumba ang isang probinsyana. Pero okay lang. Ngayon ang kapatid na si Tsisho ay maaari lamang ang akin. Director, yung pinakabantayan ninyo ay sa amin. Si Su Xiaomi, kahapon pumunta siya sa ospital para sa pre-employment check-up. Positive siya SA pregnancy test. ano? Asabay ng paggaling ni Boss He. Mukhang anak ni Boss He yun. Noong huling alis si Boss He, biglaan. Hindi ko nasabi sa kanya. Tungkol sa Purian body. May surgery pa ako mamaya. Ganito na lang, takuha mo agad si Dr. Su, para Vimanta SAE Corporation. Ibigay mo itong report kay Boss He. Sige. I-analyze mo ang mga dokumentong ito bago matapos ang araw. Bigyan mo ako ng research report. Ate Ana, ang dami nito, paano kung matatapos sa isang araw? Yan ang problema mo. Kuya Xingyun, bakit ka nandito? May dadalhin ako kay Boss He. Nga pala, buti na lang nakita-kita. Yung longganisa na ginawa ng nanay ko. Nasa kotse pa, ibibigay ko sa iyo mamaya. CJ, tagal ko na sa lungsod, miss na miss ko na yan. Ano? Kulang ba ang pagkain sa bahay namin? Hindi po boss busog na busog ako sa inyo. Kanina lang kasi, nung nabanggit ni Kuya Xingyun yung longganisa. Nag-crave ako bigla. Tama si Boss He. Ako at si Xiaomi. Lumaki sa probinsya. Natural lang na mamiss ang lasa ng bahay. Kayo po. Iba ang kalagayan, hindi ninyo maintindihan. Normal lang yun. Ang mga chef sa kusina natin, pinakamagagaling sa bansa. Xiaomi, ano ang gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin, papaluto ko para sa'yo. Hindi na kailangan, Boss He. Xiaomi, ano ang gusto mong kainin? Ako na ang magluluto para sa'yo. Sa totoo lang, ang mga chefs dito sa cafeteria, hindi kasing galing ng lokal na tulad ko. Mas authentic ang lasa. DIBA, Xiaomi. Medyo nasusuka ako, kayo muna ang mag-usap. Ano ang ginagawa mo dito ngayon, Itiksu? Hindi naman siguro para lang magdala ng pagkain. Ayaw ka sa iyo, Boss He. Lumayo ka kay Xiaomi. Simple lang ang kanyang pag-iisip. Hindi tulad mo. Ano ang ibig mong sabihin?
Ito ang medical report ng babaeng may Purian Constitution. Pag nabasa mo, maintindihan mo. Ang concern mo talaga sa kanya, Boss He. Zisusihan ito ng probinsya ng ito. Boss He, dumating na si Boss Lee. Naghihintay sa'yo sa resting room. Sige, pupunta na ako. Ano? Ang masamang si Su Xiaomi ay buntis pala. Ate Anna, may nakuha ka bang balita? Buntis siya. Ayos, buntis si Su Xiaomi. Anak pa ng ibang lalaki, tingnan natin kung paano siya. Makakapang-akit kay Bossy. Nga, Ate Ana. Ang klaseng tao na yan, pumasok sa kumpanya natin tapos buntis pa. Ang sama ng image nito, dapat mo siyang parusahan ng mabuti. Talagang swerte ka o. Su Xiaomi, sa wakas ay may. Para na ako para pagbayarin ka. Nazan si Su Xiaomi? Kanina pa pumunta sa CR. Tara, batiin natin siya. Su Xiaomi, ang laking balita naman ito. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Anong balita? Huwag kang magkunwari, alam na namin, Su Xiaomi. Buntis ka. Buntis? Oo, hindi Montag ba alam? Xiaomi. Mahirap maging single mother. Gusto mo bang tulungan kitang makipag-ugnayan sa ama ng bata? Ito ay personal kong bagay, huwag kang makialam. Mukhang anak talaga ito ng iba. Hindi mo ba alam kung sino ang ama ng bata? Sabi ko na, ito ay personal kong bagay. Huwag kang magmalabis. Gusto mong umalis? Hindi ganun kadali. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Si Su Xiaomi. Parang pumunta siya sa CR para sumuka. Ano? Masama ba ang pakiramdam niya? Boss He. Ikatlong bises mo nang nadaanan ang pinto ng palikuran ng babae. Gusto ko lang siguraduhin ang kaligtasan ng bagong empleyado. Ah. Gusto mo bang lagyan ko ng GES tracker si Xiaosu? Hindi ka na araw-araw nag-iko sa palikuran ng babae. Parang naghihintay ng nobya. Manager Lee, ikaw. Visit. Titingin lang ako bilang amo. Nagbubuntis ka na, nanggugulo ka pa kay Bossy. Ngayon, wawakasan na kita. Bitawan, bakit ako humihina? Dahil kaya sa pagbubuntis? Ngayon ka natakot? Huli na. Hiksezeu. Umaasa ka pang tutulong si Bossy. Panaginip lang yan. Kayong dalawa. Takpan ninyo ang bibig ninyo. Muntik ka nang makapagdala ng saklolo. Ana, magdudusa ka sa ginagawa mo. Pagiganti. Ispot. Kung malaman ni Boss, hina may anak ka sa sinapupunan. Susuray-suray siya sa pag-iwas sa'yo. Bagbugin ninyo siya, walang awat. Para malaman niya, ang kapalit ng kahihiyan. Huwag.
Si Su Xiaomi, 20 minuto nang nasa loob. Paano kung may nangyari sa kanya? Ang hanap na pekas na hugis plum blossom. Talagang salbahe ka. Ang kapal ng mukha mo gumamit ng ganitong paraan. Para akitin si Kuya Fju. Walang haya. Wala akong ginawa. Bilisan Enyo. Tanggalin Enyo yung pekas niya. Wag, ipinanganak ako nito. Aray. Masamang tao ka. Ngayon, papatayin kita, masamang tao. Anong ginagawa ninyo? Hindi, ito ay... Siya ang may masamang ugali at sumira sa patakaran ng kumpanya. Kaya namin. Xiaomi. Xiaomi, okay ka lang ba? Okay lang. Mas masakit pa sa kinagat ng baboy sa probinsya kaysa dito. Xiaomi. Pagbalik ko, pag-uusapan natin ito. Masamang ta. Sa susunod, hindi ka na magkakaroon ng ganitong swerte. Nars. Kumusta siya? Wala naman malubha, pero ikaw nasawa. Ano biya naman, tu. Hayaan mong magdusa ang asawa mo ng ganito. Hindi nagkakamali ka. Alam mo ba na buntis siya? Kung may mangyari sa kanya, matutulog ka pa ba ng mahimbing? Ano? Buntis siya? Ikaw na ama ng bata, hindi mo alam to? Paano mo siya inaalagaan? Wala siyang kamag-anak dito, paano siya nabuntis? Tama na yan, mag-asikaso ka na ng admission. Kailangan pa siyang obserbahan. Kuya Xingyun, bakit ka nandito? Nabalitaan kong nasugatan ka, kaya dumalaw ako. Pasensya na at nag-alala ka. Xiaomi. Alam mo bang buntis ka? Kuya Xingyun, pwedeng itago mo muna ito. Lalo na kay Lola. Matanda na siya, baka ma-stress. Sige, walang problema. Pero, pwede mo bang sabihin kung sino ang ama? Hindi ko rin alam kung sino siya. Aksidente lang ang nangyari sa amin. Tungkol naman sa bata, hindi ko pa alam kung itatago ko ba. Huwag kang mag-alala, Xiaomi. Anuman ang desisyon mo. Susuportahan kita. Kung ipapanganak mo ang bata. Ako ang bahala sa inyong mag-ina. Salamat Kuya Xingyun. Kuya Fju, patawarin Montag na ako. Nadala ako ng emosyon. Hindi na maulit to. Isang nadala ng emosyon lang, tapos na. May nana nang ginagawa mo yon. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Fju Kuya, alam kong mali ako. Simula ang matang ko sa kanya. Sa ngalan ng ating pagsasamahan, patawarin mo na ako. Dalhin niyo palabas ang tatlong iyan. Kung paano nila sinaktan si Xiaomi, ganoon din ang gawin niyo sa kanila. At ipaalam sa iyo natanggal na silang tatlo. Wag po, bossy, alam na po namin mali kami. Bossy, hindi namin kayang mawala. Ang trabahong ito. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin na. Boss He Yang. Yung babaeng may peklat na bulaklak, nasugatan, nasa ospital ngayon. Inilagay ko na siya sa EIE room. Pumunta ka na rito agad. Nasaktan din siya, pero wala naman talaga akong nararamdaman para sa kanya. Pero buntis siya ulit. CJ, alam ko na. Pupunta na ako.
Sige, hindi na muna kita kakausapin. Sir, sino po ang hinahanap ninyo? Tanong ko lang po. Nasaan po yung pasyente nakatira sa kwartong ito? Medyo gumaling na po siya. Inilabas po siya ng kamag-anak para maglakad-lakad. Singyon kuya. Salamat sa pag-ayos mo ng EEG room para sa akin. Hindi, utos lang yan NG Director. Siguro dahil sa nangyari kay Lola Sudati. May guilt siya kaya. Ginanito na lang para humingi ng tawad. Ganun ba? Oo nga pala, Xiao Mi. Inanong ko yung Obgen head tungkol sa kalagayan mo. Sabi niya, sa kondisyon mo ngayon, kung magpa-abort ka. Sa hinaharap, kung gusto mong magbuntis ulit, magiging napakahirap na. Pinapayuhan kanyang pag-isipang mabuti. Maaga namatay ang mga magulang ko. Si Lola lang ang kasama ko simula bata. Ang batang ito ay regalo sa akin ng langit. Singyon kuya. Gusto kong ipanganak siya. Ano ang plano mo sa susunod? Bossy. Kamay. Huwag pag-usapan ng ganitong bagay sa publiko. Ano ba ang iniisip ko? Buntis ako, hindi pwede. Na magpatuloy sa pagtatrabaho kay Bossy. Sakto, medyo gumagaling na rin ang katawan ko. Gusto ko siyang isama sa probinsya para mamuhay ng maayos. Gusto ko pa ng tahimik na buhay. Suk Xiao Mi, hintayin Montag ako. Bakit ka bumalik mula sa ospital? Okay na ba ang pakiramdam mo? Mas okay na. Bossy. May sasabihin ako sa'yo. Buntis ako, gusto kong umuwi sa amin para magpahinga. Yung utang ko sa'yo, pati yung operasyon ni Lola. Hindi maganda ang mga pasilidad sa barangay, sir. Kahit papaano, hayaan mo akong mag-ayos. Bossy. Alam mo naman, hindi ko pwedeng tanggapin. CJ, pahatid na lang kita kay Lauli. Hindi na. May bus sa labas na diretso sa baryo. Sa mga nakaraang araw. Salamat sa inyo ni Lola sa pag-aalaga. Xiaomi, huwag kalimutan ang regular na check-up. CJ. Hoy Lauli, yung lupa para sa tourism project. Palitan natin sa Barangay Zoo yung compensation para sa mga residente. Gawin natin yung pinakamataas na standard. Ha? Bossy. Pero hindi naman pinakamaganda ang lokasyon ng Barangay Zoo. Huwag mo nang pakialaman. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Para pag nakuha niya ang compensation kasama ang anak niya, mas madali ang buhay niya. Hoy Ate Anna, may narinig ako. Pinili ni Bossy, ang Barangay Zoo, ang hometown ni Xiaomi, para sa tourism project. At mas mataas ang compensation kaysa dati. Grabe talaga ang diskarte ni Xiaomi. Alis ng galang, pinapagawa kay Kuya F. Ang ganito para sa kanya. Nga Ate Anna, dapat mong paghigantihan siya para sa amin. Huwag kang mag-alala. Ang laki ng compensation. 800K para sa sira-sirang bahay namin. Kung alam ko lang sana, nagtayo na ako ng 2 pang kulungan ng baboy. Tay, buti na lang at may pera na tayo ngayon. Para mabayaran ang sugal na utang ng anak natin. Sayang galang. Kakadating lang ng pera, ibibigay na agad sa iba. Sana mas malaki ang nakuha nating bayad. Nga tay, yung pamilya ng babae, may natanggap din namang pera di ba? Si Xiaomi ba ang sinasabi mo? Maaga kasing namatay ang magulang niya. Yang isang babaeng yan, kayang gastusin lahat yun. Bilang nakatatanda, hindi naman masama kung kukunin natin ng kaunti. Naku, parang hindi maganda yan. Malikot yang batang yan Paano kung malaman ng mga kapitbahay,
Anong sasabihin nila? Tito, Tita, may idea AKO. Hindi lang kayo makakakuha ng mas malaking pera. Hindi pa kayo pagkikismisan. Zino KBA? Bakit ka nakikialam sa mga problema ng pamilya Su? Ako po ang project manager ng GE Corporation. Ikaw yung magpapabagsak ng barangay namin? Ina, Bakit mo kami tutulungan ng walang dahilan? Kasi si Su Xiaomi sa syudad, nagbuntis sa ibang lalaki at nahuli ko siya. Yang babaeng walang hiya at hindi marunong rumespeto sa sarili. Karapat-dapat ba siyang makatanggap ng ganito kalaking pera? Naawa ako sa mga kababayan natin para sa kanya. Sabihin mo na, ano ba ang paraan? Boss He, may pamahagi na ang relocation documents para sa Su Village. wala pang kumontra sa ngayon. Mukhang sa linggo na tayo mag-usap tungkol sa bayad. Hindi ko alam kung nakauwi na siya. Boss He, Ha? Sige, ikaw na muna ang bahala. parang nang umalis si MS Su. Wala na ring si Boss He. Tito, tita, ano ang ginagawa ninyo? Ikaw pa ang magtatanong. Nagbuntis ka sa iba sa syudad. Napahiya ang pamilya Su dahil sa iyo. Xiaomi, buntis ka? Lola, pasensya na, ako. Tingnan mo, may lakas pa ng loob na aminin. Naku, isang dalaga na nagdadalang tao sa hindi asawa. Nakakadiri. Sumpa sa angkan ng mga Su. Zagabal lang yang babeng may kalat. Dapat lang naitapon sa ilog yang ganyan. Yung anak kong babae, 18 pa lang may nanliligaw na. Yang patapong na yan. 20 na, nagpapakalayo pa. Ano NG mazazabi ninyo? Yang dalagang yan, hindi karapat-dapat sa relocation payment. Dapat siyang palayasin sa nayon. Tama na, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip ninyong dalawa. Narinig ko na sa daan, may demolisyon sa nayon. Ang hangarin ninyong dalawa, hindi ba para lang makakuha ng kompensasyon sa demolisyon ni Xiaomi? Kinain na ba ng aso ang konsensya ninyo? Nanay, huwag kang magsalita ng walang basehan. Maaga namatay ang kapatid ko. Ngayon ang anak niya ay gumawa ng ganitong bagay. Ako bilang tiyuhin niya ay sinusubukang turuan siya. Nga nanay, huwag mo kaming ibintang itong batang babae. Sasabihin ko sa iyo, dapat siyang disiplinahin. Hindi namin kayang buhayin siya. Hindi ako kumakain ng inyo, hindi ako nagdamit ng inyo. Anong karapatan ninyong palayasin ako? Anong karapatan? Dahil nagbuntis ka ng hindi kasal, dinungisan mo ang buong angkan ng Su. Dapat kang alisin sa talaan. Tingnan mo nga, ang kabaong ni Lolo Su ay halos hindi na mapigilan sa aming nayon ng Su. Malinis ang ugali, kilala sa buong paligid. Palayasin, sino sa inyo ang may lakas ng loob habang buhay ako? Hindi ninyo pwedeng apihin si Xiaomi. Nanay, pasensya na. Tigilan ninyo. Ay yung mga nang api ng isang batang babae. Anong klaseng tapang yan? Lolo, bakit ka nandito? Sino ka naman? Bakit ka nakikialam sa aming pamilya? Si Xiaomi ay mahalaga sa aming pamilya. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Huwag kang malinlang. Paano niya makikilala? Ang pamilya He. Anong pamilya He? Sa tingin ko dalawang matandang manloloko lang kayo. Ano ba ang sinasabi mo? Kung may utak kayo, umalis na kayo. Huwag kayong makialam sa aming pamilya. Kung hindi, kasama kayong pagagalitan ko. Naku, lolo. Walang utang na loob na anak. Hinampas Montag ako. Ikaw na batang babae, nagrebelde ka. Xiaomi, Makengat. Ano ang nangyayari? Ang bilis ng tibok ng puso. Hoy Lee, ihanda ang kotse. Pupunta ako sa nayon ng Su. Singyan kuya, okay ka lang ba? Ang ginagawa ninyo ay illegal. Pwedeng ipakulong sa pagtawag ng pulis. Guudan, wala kaming kinalaman dito. Si Tita Wugwihua lang ang nag-udyok sa amin. Naku, Guden. Talagang hindi ko alam. Huwag kang tatawag ng pulis. Aalis na kami agad. Guden, nakikita ko ang sitwasyon ng mga kapitbahay. Huwag kang tatawag ng pulis. Hoy, anong ginagawa ninyo? Sasabihin ko sa inyo, si Lolo He ay isang mahalagang bisita sa ating barangay. Kung ma-offend natin si Lolo He, hindi kayang bayaran ng buong barangay. Hindi. Oy, matanda, bakit ka sumisigaw ng ganyan? Di mo ba nakikita na tinitingnan ko ang kalagayan ni Xiaomi? Lolo,
Anong nangyari? Naipit ang biwang ko sa sobrang puwersa kanina. Aruy, dahan-dahan. Matanda na kasi si Lolo. Naipit ang biwang, hindi makagalaw. Kailangan nating dalhin siya agad sa espesyal na ospital sa lungsod. Mukhang hindi pwede. Ang layo ng biyahe mula sa Bangay papuntang ospital. Ay inaabot ng ilang oras. Mahihirapan si Lolo sa matagal na biyahe. Kapitan, natuto ako ng masahe dati. Subukan ko kaya. Hindi pwede yang alam Montag. Yon sa malalaking hayop. Marangal si Lolo hindi pwedeng magkamali. Tama siya, Xiao Mi. Malaking bagay ito. Iba ang istruktura ng katawan ng tao. Sayop, okay ling, Anak, subukan mo lang. naniniwala ako ayo. Matanda. Naku po, si Lolo He. Naaksidente sa bangay natin. Sino ang mananagot? Kasalanan ng batang ito. Gusto niyang magmasahe. Ngayon naman naging matigas ang katawan ni Lolo Tama. Isang bata lang, anong alam niya sa medisina? Hinding-hindi mo kaya yan. Hindi po. Gusto ko lang tulungan si Lolo. Tulong? Ginawan mo na masama si Lolo Maapektuhan tayong lahat. Wala nang sakit ang biwang ko. Malakas na ang mga binti ko. Parang mas malakas pa. Lolo, okay ka na ba talaga? Okay na ako, anak. Salamat sa masahe mo. Pakiramdam ko mas maganda ang pakiramdam ko. Ngayon kaysa dati. Wow, ang galing Montag talaga, Xiaomi. Pero kanina, sinabi nila na ang apelyido mo ay He. Ikaw ba si Boss He? Ako ang lolo ni He Elfju. Pasensya na, akala ko si Boss He. Ay naghahal ng matatanda para sa iligan na trabaho. Nagkamali ako. Okay lang. Okay lang. Hindi kasalanan mo. Hindi. Xiaomi, linisin ko ang bakuran mo. Buntis ka, kailangan mong magpahinga. Buntis. Hoy, Lolo. He Elfju, ang Sama Montag. Pinabuntis mo ang babae, tapos pinauwi mo lang ng mag-isa sa kanila. Ngayon, pinagsisismisan siya ng buong Bangay. Ano? Lolo, Paano mo nalaman na buntis siya? ako, dumaan lang ako. Alam mo ba kung gaano siya nahirapan? Apos, sides na. Pumunta ka na sa barangay Su at ipaliwanag mo sa pamilya niya. Gago ka. Xiaomi. Mag-ingat ka, hindi kakayanin ng bata ang stress. Sanay na ako, pero ngayon, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Xiaomi, ipapanganak mo ba ang bata? Lola, anak ko ito, gusto ko siyang ipanganak. Siege, basta decidido ka, susuportahan kita. Xiaomi. Actually, matagal na kitang mahal. Kung gusto mo, ipanganak mo ang bata. Ako ang bahala sa inyong mag-ina. Kuya Xingyon, alam ko ang kabutihan mo. Pero, may mahal na ako. Lolo. Ala Montag pa lang umuwi. Bumalik ka at ayusin mo ang asawa ko. Ang dami niyang pinagdaanan. Kung hindi mo siya ayusin, huwag ka nang umuwi. Lolo, ako. Ano ka ba? Bumalik ka na. Sandali lang. Ipinadala ko na sa phone mo ang address. Pumunta ka na. May tabi a? Kuya Xingyon, Xiaomi. salamat Kuya Xingyon sa pagpapahiram ng bahay. Para sa akin at kay Lola, kung hindi wala kaming matutuluyan. Xiaomi.
Lola mo ay lola ko rin, natural lang na alagaan ang pamilya. Huwag kang magpasalamat. Pero, Xiaomi, huwag kang mahiya. Kung hindi ako pwedeng maging puso mo, maging kuya na lang kita. Natural lang na alagaan ng kuya ang kapatid niyang babae. salamat kuya. Bakit ka nagsasalamat? Sige kuya. Alis na ako. Alaynan. Naku, hindi dala ni Kuya Xing yun ang payong. Okay ka lang. Salamat. Ikaw pala, Anong ginagawa mo dito? hindi ba dapat ako ang nagtatanong yan? Barangay Su ito. Hindi ba dapat ako ang nasa lugar na ito? At ikaw, isang presidente ng kumpanya. Bakit ka pupunta sa aming barangay? Hindi kaya siya. Sinadya niyang hanapin ako. Hindi naman siguro ako ang hinahanap niya. Anong iniisip mo, Xiaomi? Magising ka. Ay. Pumunta ako para hanapin ang lolo ko. Hanapin ang lolo mo. Hindi ba't ang lolo mo ay ang tagapamahala ng He Corporation? Bakit siya nasa aming barangay? Ah, siya. Pumunta siya para huminga ng sariwang hangin. Maganda ang hangin sa bundok. Mahalaga talaga sa mayayaman ang kalusugan. Nasaan ang bahay mo? Dalhin mo ako. Bakit mo gustong pumunta sa bahay ko? Hindi mo ba nakikita na basa na ako ng gusto? Hindi ba't ang lolo mo ay nasa barangay? Pumunta na lang tayo sa bahay niya. Wala ang lolo ko sa bahay. Kung hindi ako mababasa ng ulan. Ang ganda, parehong-pareho ang linya. Maganda ba? Gusto mong hawakan? Ang bango. Boss He, maging disente ka. Ang sarap ng luto ng lola mo. May asawa na si Boss He. Paano ako magkakaroon ng iniisip kay Boss He? Hindi naman siya ang lalaking iyon. Ganyan. Lola, tulungan kita. Lola, ang sarap ng luto mo. Boss He, kung gusto mo, kain ka ng marami. Natatakot pa ako baka hindi kayo sanay sa lutong probinsya. Lola, tawagin mo na lang akong Xiaohe. Yung longganisa na dala ni Xiaomi dati. Mukhang masarap. Hindi ko inaasahan na ang presidente ng He Corporation. Naalala mo pa pala yung longganisa. Xiaomi, buntes ka na. Dapat kumain ka ng maraming isda. Salamat, Lola. Sa hinaharap, mag-isa mong alagaan ang bata. Mahihirapan ka. Tandaan, kung may anumang problema, sabihin mo sa lola. Hindi kaya siksuksin yun ay ayaw magpanagot? Bakit ikaw lang ang mag-isa sa pag-aalaga sa bata? Si Kuya Xing yun ay hindi ama ng bata. Bakit siya ang dapat magpanagot? Sino talaga ang ama ng bata? Sino ba talaga? Ang lalaking masama sa lungsod, inapi ang ating Xiaomi. Pagkatapos, bigla na lang nawala. Napakasama talaga niya. Boss He, may nagmumura sa'yo. Ano ba? Ano ba? Baka nagkasipon si Boss He dahil sa ulan. Ang bahay na ito ay walang gaanong gamit. Hindi tulad ng tunay nilang tahanan. Imbestigahan natin. Ano ang nangyari sa bahay ni Xiaomi ngayon? Ito ang magulang ni Xiaomi. Ang tanging larawan na magkasama. Namayapa sila ng bata pa si Xiaomi. Hey. Pero iniwan nila sa akin. Isang napakagandang Xiaomi. Tingnan Montag. Xiaohe. Lola, bakit mo ipinapakita ang hubad kong larawan sa iba? Anak, ito ay larawan mo noong 1 taon ka pa lang. Ano ba ang ikinahihiya mo? Hindi pa rin pwede. Boss He, naligo ka na, kumain ka na. Dapat na rin umuwi. Ang gabi na. Kung hindi ka naginis, bossy, matulog ka na lang dito at umalis ka bukas. Salamat, Lola. Lola, Boss He, ngayon si Meng Ana.
Inutusan ang tiyuhin at tiyan ni Xiaosu na palayasin si Xiaosu sa kanilang bahay. Hindi makatarungan. Palayasin si Minana sa Jiancheng. Huwag hayaan na muling makapasok sa Jiancheng. Siege. Nahanap mo na ba ang aking manugang? Lolo, wala siya sa Su Village. Paano naman nangyari yon? Kanina lang niya ako ginamot sa aking likod. Anak, wala kang pakialam sa aking manugang. Itatanong ko sa iyo, may iba ka bang babae sa labas? Lolo, huwag mo nang sabihin apo mo siya. At saka, mayroon akong taong mahal. Ikaw na masamang tao, nagpakasal ka ng walang pagmamahal. Bukas na ang kasal, ayaw mo man o gusto. Hindi ako, Lolo. Isang buntis, hindi natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Ano ang ginagawa mo dito? Nagsasayaw pa. Bossy. Ano ang ginagawa mo dito sa kalagitnaan ng gabi? Ding dong ding dong. Ano ito? Alitap-tap. Kanina, nanghuhuli ka ng alitap-tap. Maraming alitap-tap pagkatapos ng ulan. Ang dami kong nahuli ngayon. Noong bata ako, kapag nawawala ng kuryente sa bahay, lalabas ako. Manghuhuli ng maraming alitap-tap, tingnan mo ang liwanag. Masaya ka sa paghuli ng alitap-tap. Tang, Ha? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? huwag kang gagalaw. Boss he, kailan ka? Nagsimula magustuhan ako. Bossy pa rin ang tawag mo sa akin. Sizzle. Siguro. Bago mo pa ako nagustuhan. Alam kong hindi ako bobo, si Suk Xiaomi. Nahulog din sa akin si Hixizu, grabe. Ano? Pero boss he, may asawa ka. At buntis ako sa iba, tayo. Hindi problema ang mga yan. Ako na ang bahala, ang anak mo ay anak ko rin. Ituturing ko siyang tunay na anak. Ganon pala. Tang. May ayusin ako, mamaya na kita kausapin. Hintayin mo ako. Sino ang tang? Ikaw ang tang. Xiaomi, buksan mo ang pinto. Lumuhod ka. Ipataw ang parusa. Ako. Sasaktan kita. Elfju, Tangaka. Ginawa mo ito. Karapat-dapat ba sa iyong manugang? Pinabayaan mo silang mag-ina. Paano na sila sa hinaharap? Ipapadala ko sila sa ibang bansa. Bibigyan ko sila ng pinakamagandang buhay, pinakamagandang edukasyon para sa bata. Akala Montag PA. Iyan ang gusto niya? Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Inaapi mo lang ang aking manugang dahil taga-probinsya siya. Di ba? Ang mahal ko rin ay taga-probinsya. Hindi ko siya apihin. HMP. E paano ang mga bigay kaya? Anong magagawa? Bigay kaya na naging pampalubag-loob na lang. Si Xiao, pinatawad ka na ng lolo mo. Hala, Huwag ka munang masyadong masaya. ang tunay na kailangan ng kapatawaran, hindi ako. Tara, sabay tayo. Mag, sorry tayo kay binibining may hua. Hui Shijo, Bilazan Mo. Hoy, Boss He, may mga taga na yun na nakakita. Xiaosu, pumunta sa bahay ni Xiaosu para manggulo. Papunta pa lang kami. Sa daan patungong Bangay Su. Hoy Zandali, Saan ka pupunta? Lolo, ang totoong manugang mo ay may problema. Kailangan kong tumulong. Tulungan mo muna ako. May paliwanag kay Bibining ni Juan. hala ka. Ang batang tu. Ito ang bata.
Talaga namang. Xiaomi. Hoy, Sizu. Hoy Xiaomi, nasaan ka? Nasa bahay ako. Hindi kita makita. Ay, munti ko nang malimutan, bumalik ako sa sarili kong bahay. Ipinadala ko na sa'yo ang address. Hala! Hoy. Ang address na binigay ni Xiaomi, bakit dito? Dumating ka rin. Ikaw ba? Ako ang tiyuhin ni Xiaomi. Saan mo dinala si Xiaomi? Naku, boss he, huwag kang mag-alala, oo. Dapat tawaging pamangkin na asawa. Xiaomi, buksan mo ang pinto. Nakatira ako sa bahay ni Kuya Gaulan. Hindi ba ito makaka-apekto sa inyo? Siyempre, apektado. Alam ko, aalis na ako agad. Ano ba yung sinasabi mo? Ingnan mo, natakot ang bata. Xiaomi, huwag mong sisihin ang tiyahin mo. Hindi lang marunong magpahayag. Pamilya tayo, bakit hindi ka pwedeng tumira sa bahay? Siyempre, hindi ka namin pababayaan. Sumama ka na sa amin, uwi na tayo. Kahapon, isa lang yung malaking pagkakamali. Ah, Oo nga, uwi na tayo. Kung hindi, baka malaman ni Boss he. Baka pagalitan tayo. Bilis, alis na. Uwi na tayo. Ang ganda ng bahay natin, anak. Hayop ka, ginulo mo kami. Sabi ko na nga ba, pareho kami ng pananaw. Ano ba talaga ang nangyari? Lola Su, bakit ka nandito? Ah, ikaw pala yung masamang lalaki sa syudad. Dapat palitan ang tawagan. Mabuting lalaki, mabuting lalaki. Ano ba talaga ang nangyari? Pwede bang may magpaliwanag sa akin? Xiaomi, bakit ka nandito? ito ang bahay ko. Ikaw pala si Mihwa.